Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpun-punan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kaniyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinukha ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig-100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhaw. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakagandang pagmasdan ang ating pamayanan sa tuwing tayo ay nagtitipon-tipon sa tahanan ni Jesus Nazareno. Tila baga ganito din ang eksena sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Napakaraming tao ang nagtitipon sa paligid ni Jesus. Sa dami ng tao, siya'y sumakay sa isang bangka, naupo at nagturo sa pamamagitan ng talinhaga. Sa talinhagang ating narinig, kinakatawan ni Jesus Nazareno ang maghahasik at ang kaniyang salita at grasya ay ang binhi. Walang pinili ang Panginoon. Lahat tayo, anuman ang ating karanasan sa buhay,
Anuman ang dami o lalim ng kasalanan, anumang kalagayan ng ating buhay, tayo ay hinahasikan ng grasya, pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Hindi ba't ganito rin ang ating karanasan sa tuwing tayo ay nasa loob ng Quiapo Church? Daan-daan at libo-libong deboto nagtitipon, sabik na makinig sa salita ng Diyos, sabik makahawak sa kaniyang paanan, sabik makasumpong ng pag-asa at pag-ibig mula sa Diyos. Kaya nga bilang mga tunay na deboto, magandang itanong natin sa mga sandaling ito sa ating sarili. Matapos ba tayong makipagsiksikan sa prosesyon, matapos nating dumanas ng pawis, pagod at hirap upang makalapit sa puon, ano ba ang nangyayari sa binhi ng pananampalataya na inihasik sa loob ng ating mga puso? Ipinaliwanag ni Jesus ang 4 na uri ng pagtanggap ng mga tao at deboto. Una, inihasik sa tabi ng daan. Sinasabi dito yung tinatawag na pusong matigas. Sila yung nakinig, ngunit hindi isinapuso ang turo ng Diyos. May mga pagkakataon na ang debosyon natin ay tila baga nakaugalian o naging tradisyon na lamang. Ang nakalulungkot dito, hindi naman binabago ang ating pagkatao ng ating pagdedebosyon. Kung tayo ay deboto lang sa loob ng simbahan, ngunit paglabas, patuloy ang ating panloloko sa kapwa. Patuloy ang ating mga bisyo, gaya ng pagsusugal. Patuloy tayong nagiging malupit sa loob ng ating pamilya. Ang puso natin, pusong matigas, parang semento, hindi tinatagusan ng salita ng Diyos at madaling manakaw ng kaaway ang grasyang ipinunla ng Diyos. Ikalawa, inihasik sa batuhan. Ito yung mga debosyong pang-emosyon. Sila yung mabilis tumalon sa tuwa kapag nakatanggap ng milagro at biyaya. Magpapasalamat. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Pinakinggan mo agad ang aking panalangin. Ngunit dahil mababaw ang ugat, kapag dumating ang matinding sikat ng araw, kapag dumating ang matinding pagsubok, matagal na pagkakasakit o kapos sa pananalapi, mabilis silang magreklamo, nawawalan agad ng pag-asa at agad sumusuko. Ito yung debosyon na parang umaasa lang kung pakikinggan sila ng Diyos. Kapag may krus na, nais na nilang ipapasan sa Diyos, ayaw harapin ang krus at tumatalikod sa mga ito. Ikatlo, inihasik sa dawagan o tinikan. Ito naman yung debosyong nasasakal ng mundo. Ito yung debotong may pagnanais na magbago at maglingkod. Kaya lang, nasasakal ang kaniyang puso sa mga alalahanin sa buhay. Ang paghahabol sa kayamanan, ang inggit sa luho ng buhay, ang karangyaan ng mundo. Mas pinili pa sa maraming oras ang pagso-social media kaysa sa pagluhod, pagdarasal, at pakikipag-usap sa Diyos.
At ang ikaapat na binhi, ang matabang lupa. Ito ang tunay na deboto. Ito ang taong hindi lang humahawak at dumadampi sa mga damit ng Nazareno o basta-basta humihila ng lubid. Kung hindi, ito ang mga debotong tunay na nakikinig at nagpapalalim ng salita ng Diyos. Ito ang debotong kahit may mabigat na krus, patuloy na nagpapakumbaba, nagpapatawad sa kaaway, at nagiging liwanag sa kaniyang pamilya. Ang kaniyang pananampalataya ay nagbubunga ng kabutihan. 160 ulit na mga biyaya at grasya mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang tunay na sukat ng pagiging tapat at tunay na deboto ay hindi ang lakas ng kaniyang pagsigaw ng Viva Poong Jesus Nazareno, kung hindi ang bunga ng kaniyang buhay pagkatapos ng kaniyang panalangin at pagpoprosesyon. Ang tunay na milagro ay hindi lang ang paggaling ng ating mga sakit at karamdaman, kung hindi ang pagbabago ng isang pusong makasalanan patungo sa isang pusong mapagmahal at maawain. Mamaya, pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, tanggapin natin ang pinakamabuting binhi, si Jesus Nazareno. Huwag nating hayaang masayang ang grasyang ibinibigay niya sa atin. Hilingin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno na siyang binuhat ang mabigat na krus para sa kaligtasan ng ating kaluluwa upang tulungan tayong linisin ang ating makasalanan at sugatang puso. Kaya naman, naway maging mataba ang ating puso upang sa bawat araw tayo ay uuwi sa ating mga tahanan. Bitbit natin ang mga panyong ipinunas sa Kanya, kung hindi isang buhay na hitik sa bunga ng pagmamahal, pasensya, pangunawa, katapatan, at kapatawaran sa ating kapwa. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.